Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, November 11, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Religious leader Apollo Kibuloy, irregular ang tibok ng puso. Binigyan ng medical furlough ng korte. Napakahirap po dahil wala na po kaming kuryente. Bagyong Nika, nananalasa sa mga lalawigan sa Northern Luzon. Ilan pang namumuong sama ng panahon. Nakapila naman sa pagbabantang pumasok sa bansa. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. VP Sara, may sagot sa panawagan ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umalis na sa politika. Sa showbiz, Pinoy rock legend Ellie Buendia nagbabalik. Bagong tunog sa kanyang new solo album na Method Adaptor, tutukan. At Nation's girl group Beanie, wagi sa 2024 MTV Europe Music Awards. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa Philippine Heart Center sa Quezon City, mananatili ang religious leader na si Apollo Kibuloy matapos makaranas ng paninikip ng dibdib. Ayon sa Philippine National Police, November 7 nang sumalang sa check-up sa PNP General Hospital si Kibuloy dahil sa iniindang chest discomfort. Doon nakitaan ng irregularidad ang pagtibok ng kanyang puso na ayon sa PNP General Hospital ay kinakailangan ng karagdagang eksaminasyon dahil posible itong banta sa kanyang buhay. Biyernes naman ng pagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang kahilingan ni Kibuloy na magpa-check up sa Heart Center. At ngayong Lunes nga ay inextend pa ng korte ang medical furlough ni Kibuloy hanggang sa alas 5 ng hapon ng November 16. Ito ay para makumpleto ang lahat-lahat ng kanyang medical exams doon. Si Kibuloy nakasalukuyang naharap sa kasong qualified human trafficking, gayon din sa mga reklamo ng child at sex abuse. May be considered as life-threatening, consider na irregular heartbeat, consideration also the previous medical procedure. Prudence dictates po on the part po ng General Hospital na isubject po siya sa further test. Matapos ang pananalasa ng bagyong Marce noong nakaraang linggo, bumungad naman ngayong Lunes ang pananalasa ng bagyong Nika. Sa pagkakataong ito, ang probinsya naman ng Aurora ang napuruhan kung saan isang bayan na ang posibleng magdeklara ng state of calamity. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Halos mabuwal ang mga puno sa Dilasag, Aurora, November 11 ng umaga nang maglandfall malapit dito ang Typhoon Nika. Kaya naman pinagpaplanuhan na ng lokal na pamahalaan ng pagdedeklara ng state of calamity sa bayan. Malaki po ang naging damages lalong-lalo na po sa amin pong agrikultura. Napakahirap po dahil wala na po kaming kuryente. Hindi na rin po stable yung ating pong signal ng smart at yung globe po ay totally po na wala. Sa kalapit na lalawigan ng Isabela sa Santiago City, nagsayawan rin ang mga punong kahoy. Ramdam din ang matinding hangin at ulan na dala ng bagyo. Grabe din ang ragasan ng tubig sa Pinakanawan River sa Peña Blanca sa Cagayan Valley dahil sa walang humpay na buhos ng ulan. Una na nagbabala ang Weather Bureau Pag-asa na posibleng hanggang Martes pa ang pag-uulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Kaya naman patuloy na pinag-iingat ang publiko partikular sa mga nauna ng lugar na nakaranas sa matinding buhos ng ulan kung saan posibleng malambot na ang lupa kaya't may banta ng pagguho nito. Napakaraming pag-ulan yan, more than 200 millimeters of rain. So ano nga ba yung mga lalawigan ngayong araw na posibleng makaranas ng ganitong karaming pag-ulan? Cagayan, Apayao, Kalinga, Isabela, Mountain Province, Pugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at ang lalawigan ng Aurora. Ngayong Lunes rin, nagkansila na ng mga flight ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga lugar na direktang maaapektuhan ng bagyong Nika. Kung Lawag International Airport, nagkaroon tayo ng flight cancellation dyan, dalawang flight. At ang pa
ang mga pasahero dyan is 238. But na-advise na naman po sila prior na i-cancel itong flights. Kaya walang stranded mga pasahero dun sa terminals Nawal. Pero paglilinaw ng kaap, nananatiling bukas sa mga airport para sa relief operations. Sa pagtataya ng Office of the Civil Defense, aabot sa 8,000 katao ang ipinalikas bilang pag-iingat sa naturang bagyo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Humina na sa severe tropical storm category si Nika o ang bagyong Nika habang patuloy pa rin itong nagdadala ng malalakas na pag-uulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ibinaba na sa signal number 3, 2 at 1 ang mga babala sa ilang lugar at inaasahan na lalabas na ang bagyo ng Philippine Area of Responsibility ngayong Martes. Gayunpaman, posible namang pumasok din ng isa pang tropical depression sa PAR at papangalan ng Ophel. Mayroon ding binabantayang tropical storm sa silangan ng southeastern Luzon. Dahil may isa pa tayong bagyong binabantayan, ito ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Subalit paglabas nitong sinika, inaasahan naman natin na pumasok itong isang sama ng panahon na ito. For tropical cyclones to intensify, ay ganun po yung nagiging condition. Kumbaga, nasa last quarter of the year, nandun din yung mga malalakas na bagyo po. Abiso sa ating mga motorista, magkakaroon ng dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Nasa 1 peso at 50 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Mahigit 2 piso naman ang dagdag sa kada litro ng diesel habang 1 peso 20 centavos sa kada litro ng kerosene. Bunsod po ang taas presyo ng pagantala ng OPEC na magdagdag ng produksyon ng langis sa Disyembre. Sinuri ng Department of Agriculture ang ilang pamilihan sa Quezon City para tiyakin ang pagtupad ng mga retailer sa kasunduan ng profit limit sa regular at well-milled rice. Inikot ng otoridad ang Murphy Market, Mega Q Mart at Kamuning Market kung saan dapat nakatuon lamang sa 3 hanggang 5 piso kada kilo ang kikitain ng mga retailer para sa local at imported na bigas. Ayon naman sa mga rice retailer, handa nilang bawasan ang kanilang kita kung mapapababa rin daw ang presyo ng bigas mula sa mga trader at importer. Ang nagiging reklamo kasi nila, hindi sustainable yung murang bigas kasi wala nga daw pong nagbebenta sa kanila ng gano'n. May sabi namin, meron po kami pwedeng i-connect sa kanila para po mabili nila ng hindi na po gano'n kadaming traders yung dadaanan pa. Tumaas ang bilang ng mga kaso ng krimen sa bansa kung saan madalas mabiktima ang maraming pamilya, kabilang na sa isyu ng cybercrime. Base po yan sa pinaka-latest survey ng SWS. Kaya paalala ng isang eksperto, maging mapagmatsyag at huwag basta-basta magtitiwala online. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Sa hirap ng buhay ngayon, ramdam ng single mother na si Maria, hindi niya tunay na pangalan ang kakapusan ng budget sa mga gastusin. Kaya naman napilitan siyang lumapit sa online lending. So last month kasi is the first quarter exam. So kailangan ko magbayad ng pang-tuition nila. So sabi ko kulang kasi yung pera ko, so kailangan ko talaga mag-settle. So kaya doon doon sana mapupunta yung loan. Pero ang inutang niyang 100,000 pesos online ni hindi man lang niya nahawakan matapos mag-advance fee ng 60,000 pesos sa pinaghihinalaang online scammer. Na-settle ko na yung unlock fee. Mababa naman daw yung credit score. So nanghihingi sila ng another 12K. Binigay nyo? Hindi. Sabi ko hindi na siguro maano kasi masyado nang malaki yung nailabas ko. Sabi ko mas malaki na yung nailabas ko sa sinilloan ko. Isa lamang si Maria sa libo-libong biktima ng online scam ngayon. Sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations, tumaas ngayong buwan sa 7.7% ang mga nabibiktima ng krimen. Higit na mas mataas ito kumpara sa naitalang 3.5% lamang noong Hunyo. Kabilang na dyan ang cybercrime. Paliwanag ng eksperto. Yung mga tunay na lending companies, hindi yan humihingi ng bayad para mangutang ka. Hindi yan nagpapautang para utusan ka na mangutang muna bago ibigay yung pera. Ito, ang tawag nito advance fee scam.
So nauuna kang magbayad para makuha mo yung inutang mo. Scam po yan, wag po kayong maniniwala. Dagdag pa nito, hindi sapat ang pagpo-post sa social media para ipakalat ang reklamo. Pag nagreklamo kayo sa Facebook, pag nagreklamo kayo sa X o sa Twitter, walang makakaalam na nabiktima kayo. Magreklamo kagad kayo sa GCash, magreklamo kagad kayo sa Maya, at magreklamo kayo sa CICC. I-dial nyo lang po kahit sa telepono 1326. Merong sasagot sa inyo ng mga cybersecurity professionals para malaman nyo kung anong susunod na gagawin. Kaya naman payo ng eksperto sa publiko, Magpapasko na po, ingatan po natin lagi at ugaliin po nating magduda sa lahat ng mga natatanggap nating message online. para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Pinangalanan na ng Commission on Elections ang 47 senatorial aspirants bilang mga nuisance candidates para sa 2025 midterm elections. Ito ay mula sa kanilang screening ng 183 na naghain ng kandidatura noong Oktubre. Sa bilang na ito, 37 ang itinuturing na nuisance candidates ng COMELEC First Division habang 10 ang napagpasyahan ng COMELEC Second Division. Kabilang sa mga tinutukoy na kandidato, sina Certified Public Accountant at Real Estate Broker Jovelyn Aceron at Kapa Community Ministry International Incorporated founder Joel Apolinario. Gayunpaman, may pagkakataon pa rin umapela ang mga aspirant na ito base sa paliwanag ng COMELEC. Target ng komisyon na maayos ang lahat ng kaso ng nuisance candidates bago magtapos ang Nobyembre para matiyak ang malinis na listahang ilalabas sa Disyembre. Sa iba pang balita, iimbestigahan na ng Anti-Money Laundering Council ang mga bangko na may kinalaman sa money laundering cases ni Alice Go at sa mga Pogo. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe, bukas ang AMLAC sa pag-aksyon laban sa mga bangko na hindi man lang gumawa ng report sa mga suspected transactions ni Go. Maaring pagmultahin ng mga bangko ng halagang 250 hanggang 500,000 pesos kada transaksyon o mahigit 20 milyong piso base sa sitwasyon. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, nananatili pa rin kasama ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force dulot ng patuloy na problema sa money laundering, terrorist financing at proliferation financing. Kaya nangangailangan ng agarang aksyon kontra money laundering. Ito na ang pangatlong sunod na taon na kasama ang bansa sa listahan ng FATF kasama ang 20 pang bansa sa buong mundo. Billions of pesos would come from different places in the country. And it appears that AMLA was surprised about this. And looking at the situation, Your Honor, the Philippines is one of the 24 countries under the Financial Action Task Force gray list of countries under increased monitoring for dirty money due to our anti-money laundering and counter-terrorist financing regime. This is our third, in fact, Your Honor, third straight year na po on the gray list. My only question is, now that Pogo has been banned, and we thank the President for issuing an executive order to ban Pogo. We have been espousing this initiative since 2016, Your Honors. Muling mapapanood sa big screen si Nadine Lustre para sa MMFF 2024 entry na Uninvited mula sa direksyon ni Dan Villegas. Inilabas na nga ang first at second teaser kung saan gaganap si Nadine bilang si Nicole. Kita sa pasilip ang intense na eksena sa palitan nila ng dialogue ng award-winning actor na si Aga Mulak. Agad naman itong umani ng positibong reaksyon mula sa netizens. Maliban dyan, makakasama rin ni Nadine ang ilan pang bigating artista tulad nina Maylene Dizon, Elijah Canlas, Sam Milby at ang legendary star for all seasons Vilma Santos Recto. Mapapanood ang Uninvited sa lahat ng sinehan sa darating na Pasko, December 25. Abangan sa aming pagbabalik, Legal Chief ng OVP pinalabas sa session hall ng Kamara matapos deadmahin ang panunumpa sa pagdinig ng Kongreso. At VP Sara Duterte sumagot sa pahayag ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbitiw na siya sa politika. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Pinalabas sa session hall ang legal chief ng Office of the Vice President matapos hindi manumpa sa pagdinig ng Kongreso kanina. Habang na-contempt naman ang 4 na opisyal ng ahensya dahil sa muling pagliban sa hearing para sagutin ang mga issue patungkol sa pondo ng ahensya. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Ineskortan sa labas ng hearing hall ang legal chief ng OVP na si Attorney Emily Torrentira habang nanunumpa kasi ang mga kasamahan niya bago ang pagsisimula ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Makikitang nakatayo lang si Torrentina habang nakalagay pa sa likod ang kanyang mga kamay. Buwelta niya. I am not refusing to take the oath. Prior to being asked to take the oath, I was trying to explain, Your Honor, that I am not an invited resource person. Second, that I have only been asked now to explain why there was no receipt for subpoena for the persons who are not present here. Kaya ang mga kongresista kwinestyon kung bakit may presensya pa siya kung ang sagot lang din naman niya ay hindi siya inimbita. She did not take her oath. So we don't even know the personalities and the circumstances to why she is here, and no communication was forwarded to the committee as to her attendance. For all we know, she can be somebody posing for somebody, and the committee cannot act on mere presentation without proper representation. Dahil dyan, pinatanggal ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano sa record ng pagdinig ang lahat ng testamento ni Torrentira at iminungkahing paalisin siya ng hearing room. Sa kabila nito, hindi ito ang unang pagkakataon na may OVP official na tumangging manumpa. Matatandaang noong September 18, hindi rin sumumpa si Vice President Sara Duterte dahil anya para lamang daw ito sa mga witness. Samantala, na-cite in contempt naman ang 4 na OVP officials matapos muling hindi sumipot sa hearing sa kabila ng 8 sabpina na ipinadala na sa kanila. Kabilang dyan si OVP Bids and Awards Committee Chairman Limuel Ortonio, Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating Education Assistant Secretary Sunshine Fajarda at asawa nitong si Edward Fajarda. Mga public officials po ito. Trabaho po nila yung umattend, dumalo, para maipaliwanag kung paano ba nagastos yung ilang mga pondo na pinag-uusapan po natin dito. Tila pala isipan din sa mga mambabatas ngayon ang animoy pananadyang sabay-sabay na out-of-town assignments ng mga opisyal na sumasakto pa sa pagdinig ng komite. It makes me think that there's actually a malicious intent behind all these reasons and travel orders given to them just so that they can again avoid attending today's hearing. Malabo naman daw na dumalo sa mga susunod pang pagdinig si Vice President Sara dahil nauna nang inakusahan niya ang mga mambabatas na pinupolitika lamang daw siya kaya tila di niya nasasagot ng maayos ang mga tanong sa ipinupukol na issue sa kanya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Isasalang na sa plenaryo ng Senado sa Miyerkules ang pondo ng Office of the Vice President na higit 700 million pesos na tinapyasan ng mahigit 1.3 billion pesos. Inaabangan naman kung tutuparin ni VP Sara ang naunang pahayag na handa siyang humarap sa mataas na kapulungan. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Kapareho sa Kamara ang kabuang halaga ng proposed budget ng Office of the Vice President o OVP na sasalang sa plenaryo ng Senado sa Miyerkules, November 13. Ibinaba ito sa mahigit 700 million pesos mula sa inihiling na higit 2 billion pesos. Nauna nang sinabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe, niradap na nila ang ipinasang budget ng Kamara dahil walang tugon ang OVP sa mga request para sa mga dokumentong magbibigay linaw sana sa pondo. Overlapping functions ang itinuturong dahilan ng Kamara kahit tinapyasan nila ng 1.3 billion pesos ang pondo ng OVP, gaya na lamang ng pondo sana para sa renta ng satellite offices at pondo para sa financial assistance. Ayon sa Kamara, inilipat na lang ang halagang ito sa ibang ahensya gaya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, pati sa Department of Health o DOH. Una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na pagkakasahin nila ang inalang budget sa OVP. Sa 700 million, we will see kung ano yung maiwan and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Pero definitely, tutuloy pa rin yung
trabaho, anuman ang budget ng Office of the Vice President. Hininga ng news team ng pahayag ang kampo ni Duterte kung dadalo siya sa Senado sa Miyerkules pero wala pang sagot. Pero sa pagharap ng bise sa media noong September 25, sinabi niyang dadalo siya. Ma-attend kami doon, pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. Binigyan din ng Finance Committee ng Senado na bubusisiing maigi ang panukalang higit 6.3 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Samantala, tinawanan lang ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbitiw na raw siya sa politika. Sa press con ni VP Sara, sinabi niyang darating din naman ang panahon na aalis siya sa politika, ngunit anya may tungkulin pa siya ngayon sa mahigit 30 milyong Pilipinong nagtiwala at bumoto sa kanya. Dagdag ni Sara, nakasalalay pa sa kanyang tungkulin bilang pangalawang Pangulo ang sitwasyon ng Pilipinas kahit gusto niya na rin daw magpahinga mula sa politika. Kaugnay nito, patuloy naman ang isinasagawang investigasyon hinggil sa paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan at ng sa Department of Education noong siya ay kalihim pa ng ahensya. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the Vice President of everyone. Iginigiit ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na maaari nang magpatupad ng multa ang Pilipinas laban sa China dahil sa mga paglabag nito sa West Philippine Sea sa ilalim ng bagong batas pandagat ng bansa. Sa ilalim ng Archipelagic Sea Lanes Law, maaaring magpataw ang Pilipinas ng parusa sa sinumang mga lalabag na maaaring umabot sa $1 milyong. Ayon pa kay Tolentino, ituturing naman na ang protesta ng Beijing sa pagpasa ng batas bilang isang pahayag ng pagkilala sa batas ng Pilipinas. Samantala, naniniwala naman si Tolentino na magtatalaga si US President-elect Donald Trump ng mga opisyal sa gabinete para mapanatili ang katatagan sa Indo-Pacific region. They're involved in international trade, and IMO can implement sanctions if they don't abide by the ASL law. We have provisions. We have a provision that would even impose $1 million. Didal did it again! Muling pinatunayan ni Marjeline Didal na siya ang bida sa skateboarding matapos magwagi ng ginto sa International Skateboarding Tournament sa Buenos Aires, Argentina. Tinanghal na kampyon sa Women's Division ng Red Bull Buenos Aires Conquest nito November 9 ang 2020 Tokyo Olympian at 2018 Asian Games gold medalist na si Marjeline. Nakamit niya ang 3 sa 5 boto ng mga hurado, dahilan para siya magwagi. Ito ang kanyang malaking comeback matapos hindi makasali sa 2024 Paris Olympics dahil sa injury na tinamo noong 2022 sa Brazil. Mabuhay ka, Marjeline! Fellow Armies, maghanda! Ipapalabas na sa mga sinehan sa bansa ang pinakaabangang documentary film ng leader at rapper ng K-pop group BTS na si Kim Namjoon o RM. Nauna nang ipinakita sa Busan International Film Festival noong Oktubre ang documentary na RM Right People Wrong Place. Tampok dito ang kanyang paglalakbay sa pagbuo ng kanyang full album na inalabas noong Mayo, kasama ang kanyang mga recording sessions at album jacket shoots. Mapapanood din sa documentary ang candid at raw footage ni RM habang nagbabalik tanaw sa kanyang karera ngayong 30 years old na siya. Magsisimula na ang pagpapalabas ng documentary sa mga sinehan sa Pilipinas sa December 5 hanggang 8. Susunod, matapos ang mahigit 2 dekada, OPM icon at Eraserheads frontman na si Eli Buendia may bagong music album. Ano kaya yan?
At Nations Girl Group BINI muling nagwag-uwi ng karangalan. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Balik eksena ang OPM icon at Eraserheads frontman na si Ellie Buendia. Samantala, wagi naman ang Nations Girl Group na BINI sa MTV Europe Music Awards. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Muling na-excite ang loyal ng mga fans at tila pagbabalik buhay dala ng mini concert at album launch ni Ellie Buendia noong November 8. Muli kasing narinig ang kanyang boses matapos ang dekadang hatid-himig niya sa mga nakaraan niyang banda. Umani ng husay at papuri ang bagong album na Method Adaptor mula sa Offshore Music at Sony Entertainment. Ayon sa Pinoy rock legend, sumasalamin ang album na ito sa mga alaala, karanasan at mga isyung panlipunan na bahagi na ng kanyang yugto sa mundo ng Philippine music. Highlight sa kanyang bagong album ang kantang Kandarapa na nagtuturo sa pagkaya sa mga walang katiyakang pagsubok. Kasama rin sa tracklist ang Faithful Song, Bulaklak sa Buwan, Tamang Hinala, Deadbeat Creeper at iba pa. Ano naman kaya ang say ni Ellie, Kaloka Like Alvin at sa iba pang fan? Ang ganda ng bago niyang album. Una ko narinig yung Bulaklak sa Buwan, then yung Tagpi-Tagping Piraso, para siyang new wave na may taste ni Ellie. Ganda kasi iba talaga si Ellie pag gumawa ng kanta. From the album na Circus, yung Alapaap, of course. Yung Bulaklak sa Buwan, maganda yung sa new album. Mapapakinggan na sa lahat ng digital music platforms ang Method Adaptor album ni Ellie Buendia. Samantala, good news blooms! Wagi ang BINI bilang Best Asia Act sa 2024 MTV Europe Music Awards. Ang unang Pinoy group na nakapagtakda ng ganitong tagumpay sa history ng Philippine music. Lubos naman ang pasasalamat ng BINI sa natanggap na parangal. We're so thankful for winning the Best Asia Act in this year's MTV Europe Music Awards! We hope we can keep sharing our music with you and that the world can discover more of Filipino music. Once again, we are BINI! Salamat po! Congratulations, girls! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Lahat pwedeng mangarap. Ganito ang pinatunayan ng isang netizen na nag-upload ng kanyang vacation kuno sa kanyang dream beach location. Paano nga ba natupad yan? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa TV host na si Oprah Winfrey. Sabi niya, ang katotohanan ang ating panangga laban sa korupsyon. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Para maiwasang may magtampo, magsimula na pong magbilang ng mga re-regaluhang inaanak dahil 44 days na lang bago ang masayang pagdiriwang. Ako po, si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!